So guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa Isabel Island Resort at ngayon kakausapin natin yung isa sa pinakabata nilang manager dito na may experience na dito at dito na sila nag-umpisa. Hi sir, ako po si Leo Abrigo, manager ng Isabel Island Resort, 26 years old. Nung tinatayo po itong resort, hindi ko po expect na magma-manager ako or may position na ibibigay sila tita ko dito. Kasi nagkasakit po kasi ako and then umuwi ako dito sa probinsya. Pero nung nagka-recover ako ng konti, fully decided na ako talaga na pupunta ako ng Manila to work again. Pero tinatayo na po yung resort noon. Pero turn of events, naging manager na lang po ako. Tapos sabi ko po sa sarili ko noon, kung walang akong position na makukuha dito sa resort, might as well babalik ako sa Manila. Pero I don't know, maybe si God talaga yung nag-redirect sa akin na, hindi, magstay ka lang dyan, need mong i-manage yung resort. So, right now, sir, ang position na hinahawakan ko po dito, manager, pero may mga iba pang mga ginagawa. Let's say, for example, social media manager, marketing, promotion, and mga high-level meeting, hinahawakan ko po siya. Lalo na yung mga pinapagawang, let's say, for example, the playground, the fence, mga ganun po. Ako po yung naghahawak. Ikaw yung nagmamanage. And ako pala ay pamangkin ng may-ari. Papa ko yung kapatid ng may-ari. Nagsimula po itong, si tita po kasi, nakapangasawa siya ng mabait na Amerikano. Si Uncle or si Uncle Bob, ang tawag namin, very helpful po kasi siya. I believe, nagkakaroon na po kami ng charity works. Makikita naman nila yun sa social media page namin, nakapin po yun. So namimigay po kami ng food packs annually. And we've been doing that for a couple of years already. And nagkakaroon din kami ng dental and medical mission once a year. This January lang po, nagkaroon naman po kami ng dental medical and nabigay din kami ng food packs for free. Saan ginanap yung dental? Dito po sa resort. Dito lang. Opo. Pero nung wala pa po tong resort, ginagawa po siya sa baryo, sa dating bahay nila tita. Okay. Opo. So, I believe yung uncle namin, na-extend niya yung help na yon sa family. Kasi yung 30 kapatid ng tita ko, dinala sa US. Okay. Opo. So, sino ba naman mag-iisip na gano'n na parang dadalhin sa US na walang ginagastos? And eto pong resort, isa po sa purpose na ginawa ni tita to, para mabigyan ng works yung mga family na dito sa Philippines. Para, let's say for example, kung pupunta man sila ng US, meron silang work habang nag-aantay. Sila si Madam Sir, ilang magkakapatid? 6 pero nawala na po yung isa. Pero yung mga kapatid niya ngayon, nandito nagtatrabaho o nasa ibang bansa rin? Yung dalawa po, nasa US na. Yung isang pamangkin namin, napinsan namin, nasa US na po. Yung dalawa, yung papa ko tsaka yung tito ko na isa, dito po sila. Si ma'am, yung may-ari, ilang kapatid siya? Bunso. And only girl siya. Okay. Opo. Only girl siya. And then, meron pong business yung asawa ni tita na landscaping sa US. Ayun po, meron po siyang company doon. Paano naman na-acquired ni Madam tong area na to? Mana ba to nila o binili talaga nila? Mag-investment ng mag-asawa o? Binili po. Binili po nila. Binili po nila tong area na to. Paano niya na-turn tong bundok na to into resort na ganito kaganda? Paano niya naisipan? Bakit niya naisipan na magtayo ng ganito dito? Okay. Nung una po sir, etong lupa na to, pinuntahan po to ng uncle namin. Okay. And meron pong malakas na bagyo nun dito. Tapos, naghanap sila ng lugar kung saan pwede yung evacuation. Ito po yung pinakaunang bahay na evacuation. Yan yung building na yan? Ito po. Ayan. Yan, yung luma. Okay. Yung luma. Tapos kami lang po nakatira for a couple of years. Tapos tahimik lang po dito. Parang wala kang kapitbahay. Tapos hindi namin expect sir na magiging resort to. Bali, yan pa lang muna. Yung Opo, isa yan na pa lang po muna. Bahay na yan. Yan pa lang po. As an evacuation. Okay. Oo. Evacuation pa lang po siya. And then, unti-unti, biglang lumaki. Tapos, ang bilis ng progress po eh. Kasi in just 1 year, ang dami nang na-build. Okay. Up until now, sir, it still feels surreal na nakatira kami sa resort. Oo. Kahit sino naman siguro. Valid naman siguro yung feeling na ganun. Unti-unti, sir, una pinagawa isang pool, tapos 3 rooms, hanggang sa nagkaroon ng pavilion.
nagkaroon ng mga dagdagang cottages, nagkaroon ng bahay sila tita, nagkaroon ng playground, ng fence, iba't ibang amenities na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Paano siya naging Isabel Island Resort? Okay. First, sir, nung una, wala pa kaming mapiling pangalan. And sila uncle, parang hindi pa nila binobrought up kung ano yung magiging pangalan ng resort. Hanggang nagkaroon kami ng, nag-sit down kami. Tapos bigla na lang nasabi ni uncle na, what if gamitin natin yung second name ng anak ko, only child nila girl. Which is, ang pangalan, Rin Isabel Wellerdy. Nagulat din ako, sir, kasi ginamit yung Isabel. Ang in-expect ko rin. And then, first, sir, Isabel Resort lang sana. Ngayon, nagkaroon ako ng suggestion. Sabi ko, what if lagyan natin ng island, uncle, para magkaroon siya ng soul. Oo. And nakatira tayo sa Biliran Island Oo, para ma-incorporate. So, kaya siya naging Isabel Island Resort. Ayos, tama rin. Opo. Tapos yung mga tawag namin sa mga guest namin and customer, Islanders. For now, sir, yung camping area namin kasi marami din nag-wait kasi gusto nila ng budget friendly. Oo nga. Dito ba yan siya lumaki si ma'am? Opo, dito siya Dito yung lumaki. nag-aaral? Oo, dito po siya lumaki. Nag-work din siya as a Manila na galing po talaga sila sa hirap. And then, naranasan din po ni tita ang maging din. Saan siya nag-work before? Sa Manila po. Anong work niya doon? Parang gumagawa sila ng mga porcelas. Mabait po yung mga boss namin actually. Tiwala po sila sa amin. And halos kami na po talaga naghahawak sa lahat. Especially ako po. Lahat ng mga permits ako na. Dati po ako po sa reception kasi very entertaining din po as a mass comm student. Yun po yung natin, strength natin. Pero nung nag-start na kami maglakad ng mga papers, sir, hindi pala biro. Parang isipin mo lang, gusto mo lang maging empleyado. Pero nung nag-start na po kami maglakad ng papers, na po, sabi ko, hindi ko na kayang reception. Focus na ako sa mga permits. Bali, sa resort, ilang kayo magkasamang nagtatrabaho dito? Right now, sir, nagtatrabaho dito yung papa ko, yung kapatid ko, yung asawa ng kapatid ko, yung pinsan namin, and then yung ibang mga part-timers. Opo. Bali, tulad nung yung mga nasa kitchen, mga po sila. Hindi naman na po sila part ng family. Okay. So, hinire nyo lang. Hinire nyo Tapos may mga, siyempre, meron din kayo mga room boy, waiter, ganyan, nag-serve. Ako din po kami din po ng ate ko yung nagmamanage na yung receptionist. Ate mo yun? Oo. So imagine, uutusan ko yung ate ko, yung papa ko. May parang umabot po sila dito ata ng mga grade 2, grade 3, tapos nag-transfer kami sa Cagayan. Hello mga Islanders, maupay nga adlaw. So, iniimbitahan ko po kayo dito sa Isabel Island Resort. Wala po kaming maipapromise, pero ibibigay po namin yung best namin kapag nagstay po kayo dito at naligo. We will make sure na masarap po yung food na i-offer namin. Yung accommodation, gagandahan po namin yung setup sa room. At gagawin namin yung best namin para maging enjoyable and relaxing yung stay nyo po dito. And sa mga Biliranons, please, supportahan po natin lahat ng resort dito sa Biliran. Para sa atin po itong lahat. Kailangan ma-boost natin yung turismo ng Biliran para maka-level natin yung Siargao na marami din yung pupunta. So magsuportahan lang po tayo at sana po unahin niyo po ang Isabel Island Resort. So papunta po dito, let's say for example galing po kayo ng Tacloban, sumakay lang po kayo ng van ng Naval and then magpa-drop lang po kayo dito sa Busali. Sabihin nyo lang sa Malaking Acacia or sa waiting shed ng Barangay Busali. And kung sa Ormoc naman, sakay din kayo ng van papuntang Naval. Sa Tacloban pala, nasa 2.5 hours or 2 to 3 hours. Sa Ormoc naman, nasa 2 hours. Pero huwag kayong mag-alala. Let's say for example, wala kayong masakyan, nag-o-offer din po kami ng private car rental. May driver na and meron na din fuel included. Sa social media naman po, i-search nyo lang po ang Isabel Island Resort. Active po kami doon. Nire-replyan po namin yan lahat ng mga inquiries nyo. And kontakin nyo lang po yung mga numbers, special this, 0998-190-7953. Ulitin ko po, 0998-190-7953. Pagdating nyo po sa Busali, meron po kung makikitang signage doon or waiting shed po ng Busali. At from the highway, 200 meters walk lang po siya. So, malapit lang naman po.
Mga Islanders, maraming salamat po sa pagtangkilik sa amin kahit bago pa lang kami na resort. Thank you for appreciating our resort sa view nito at sa service and sa food na ino-offer namin. Especially the staff, lagi po kami nakaka-receive ng, hindi naman po lahat, pero most of the time po nakaka-receive kami ng commendation sa mga staff namin Good na feedback. attentive daw and then entertaining kasi nagpapatawa po yung mga staff namin. So maraming salamat sa support ng mga Islanders. Hindi naman kami mag-grow ng ganito kung wala kayo at hindi nyo kami pinupuntahan.